Right? Okay. So, mga kapatid, ako po nagre-research din, nag-aaral din, nagbabasa. So, one of the information that we gathered is from the teaching of John Piper. Isa po siyang pastor sa US, si John Piper. Nung February 27, 2005, okay, meron po siyang teaching. Ang title po nung kanyang article, nung teaching niya, nung sermon niya is about God's wrath, vengeance is mine, I will repay. Pero dun po sa kanyang pag-aaral, as I notice, habang ina-analyze ko yung kanyang piece of teaching, gumamit po siya nakapansin po niya yung dalawang word na highly connected po sa ating topic ngayon. Yung tinatawag natin na anger at yung wrath. Okay? Yung galit at yung puot. Sabi niya, ginamit po niya the word anger to define part of the nature of God's wrath. Okay? Is that two words na kapaloob po dito ay tinatawag sa Greek word na orhe and thumos. Okay? So sabi niya, it used 100 times in the Bible side by side. Side by side. Ibig sabihin, yung salitang, yung anger at yung wrath is nasa isang verse, magkasama sila dun. Nakapaloob po sila dito. Ngayon, ang tanong is, ano yung kahulugan ng tinatawag natin na orhe and thumos? Yun po yung titingnan po natin. Pero bago yun, tingnan ko po muna yung mga verses na magkasama po yung dalawang salita na anger and wrath is from Psalms, okay, chapter 6, verse 1. Kung meron po tayong Bible, samahan niyo po ako na tingnan para po masundan niyo po yung mga verse or else ilista po natin para pwede po nating magamit anytime pagka kinailangan po natin. Sabi po ng Psalm 6:1, O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Alright, you see the two words, yung orhe, tsaka yung thumos, o yung anger and yung wrath. O Yahweh, wag mo akong sumbatan dahil lamang sa galit. O kaya'y parusahan kapag ika'y nag-init. Yun po yung words niya, galit, nag-init. Pero sa English is anger and wrath. They are included, they are embedded inside that particular verse. Another one is from Psalms 90 verse 7. Sabi po niya, we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. Then, sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa tindi ng iyong galit. Okay? Sa simboyo ng galit mo'y lubos kaming. Ang term na sa Tagalog is natatakot. Pero sa iba, yung word na dismayed, nanlulupaypay. Okay, you see the difference. Pero ang point doon, pag yung English version, still yung anger at yung wrath ay nandun. Pero sila po ay mayroong magkaibang connotation or meaning. Alright? So another one, just to add another verse dun sa pagkakasama ng dalawang word about the wrath and anger of God. Sa 20, awit 90 or Psalms chapter 90 verse 7. Ito po yan, sa tindi, Hosea 13 verse 11. Sa galit ko, sabi sa English, I gave you a king in my anger. I gave you a king, yung hari, in my anger. And I took him away in my wrath. Okay, sa Tagalog ito po. Sa galit ko sa inyo, binigyan ko kayo ng mga hari. Usually, ang mga Israelita, tigas ang ulo. Sabihin natin na sa Tagalog, disobedient, mapasaway sa Diyos, hindi sumusunod. At dahil din sa aking puot, sabi ni Yahweh, ng ating Diyos, sila'y inaalis ko. Okay. So, yun po yung nakita po natin that the two words, yung anger at yung wrath, most of the time is magkasama sa verse. Yun po yung analysis po, What else? Romans 2:8. Ito po sabi. For those who are self-seeking and do not obey truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury or anger. So another word na pwede nating makita at mabasa in English version,
yung anger is kumbaga the same as fury. Okay? Wrath and fury or anger. Ngunit matinding galit at puot, galit, anger, puot, yung wrath or fury. Ang sasapitin ng mga taong makasarili. Okay? From Romans 2:8, taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. So, yun po yung nag-a-abide sa mga hindi sumusunod. Nananatili sa kanila yung galit. I mean, yung puot ng Diyos, sa Romans 2:8. Okay. So, another study, from Archibald Thomas naman. Archibald Thomas Robertson. Isa po siyang theologian. Sabihin, talagang when it comes sa Bible, theology, sa Greek and sa language, tiningnan po niya yung meaning po nito. When we say God's anger, it means thumos. It is a vehement fury or boiling rage. Okay, vehement fury meaning ito'y kanyang ang galit ng Diyos, ito'y galit ng Diyos o ang kanyang matinding puot na parang kumukulong galit. Alright? So, God's anger. Ibig sabihin ng Diyos ay meron din ganitong karakter or attribute. Yung anger. Nakala ko dati ang Diyos lang is loving, full of justice, or full of hope. Pero pag tiningnan natin yung iba pang attributes, ay matindi po. Ang Diyos natin, hindi pwedeng pigilan. May mga instances po doon na sa ating pagbabasa, settled na yung kanyang wrath. Talagang he is really determined na talagang ito'y ready nang ibagsak or ipataw doon. Maring sa tao, maring sa isang nation, Pero tingnan po natin yung meaning naman ng wrath, In Greek word is orge. O-R-G-E, spelling po nito. So, orge or wrath of God is His settled indignation or settled anger. So, when we say settled or settled anger or indignation, ito'y kumbaga ay resolved na. Ito talagang naka-ready na. Kaya tinawag niya doon is settled indignation. Ito'y naayos na galit ng Diyos o ang kanyang inaayos na yung fury ng Diyos, yung kanyang wrath. Kaya sabi doon is orge. So now we will learn the two words, yung thumos at yung orge. Thumos is the anger, yung orge is the wrath of God. Okay, in addition, when it comes sa God's anger o yung thumos, it emphasizes or it falls on the emotion. Kasi ang Diyos meron ding emotion, on the emotional part of God. It's like there's a boiling intensity of it. Di ba usually pag nagpapakulo tayo ng tubig, kakape kunwari tayo, pagka nilagay natin ito sa painitan, pakuluan, after a few minutes, kumukulo. There is a certain level na kapag nadagdagan yung kanyang temperature, talagang ito'y nagbo-boil. May mga instances nga na pagka hindi natin agad kinuha or even na doon pa siya sa lalagyan, ito ay umuusok sa sobrang init. Okay? So, comparable po doon sa anger po ni Lord. God's anger, it emphasis that falls on the emotional part of God, and it boils. There is a boiling intensity of it. And also, God's anger is never out of control. Unlike sa atin, pag tayo nagalit, tayong mga tao, minsan out of control. Agree po ba tayo mga kapatid? Minsan ganun po tayo pagka nagagalit. Minsan nakakapaggawa tayo ng mali. Minsan nakakapagsalita ng mali. Because we are human. Yes, we have the emotion. But God is a very good thing from God. God's anger is never out of control. Kontrolado niya lahat. Calculated niya lahat. Okay? Because of His wisdom. Syempre, ang Diyos is full of wisdom. And full with the perfect righteousness. Ang Diyos. Diyos po yun, So, ganun po yun. Kailanman, hindi po siya na-out of control. Pag nilabas na po niya pag po siya may galit, Kaya He is sabi nga niya, He is really, really, very patient ang Diyos. He is God who is gracious, full of patience para sa tao.
Yun po yung character po ng ating Panginoon. And also, in addition, sa God's wrath, no? Kanina anger, yung wrath naman sabi, while the God's wrath emphasis or falls on the controlled, settled consideration, direction, and focus of its application. Yun nga, kumbaga itong yung God's wrath na sinasabi, pag tiningnan po natin yung statement na ito, since ito ay settled the wrath of God, I mean, settled the consideration, yung kanyang plano is very determined. Kung ano yung nasa plano niya, it is already settled. Ito yung mangyayari. Pag sinabi niya na ito mangyayari sa iyo o sa akin o sa isang sinner, pag sinabi niya yun dun sa word niya, is it is really focused and settled and really determined. Okay, so yun po yung fury ng Diyos when it comes to God's wrath. Okay, what else ay ito po Baga sa Tagalog, sabi po sa article, in Tagalog, ang puot ng Diyos ay hindi bababa, hindi po magle-level down yung kanyang puot Lagi daw itong perfect in level. Okay? Lagi itong higit sa perfection, sabi. Then, punong-puno ito ng righteousness, ng katwiran. At talagang eksaktong, talagang angkop na angkop yung kanyang galit o yung kanyang puot. Meanwhile, from another information from Lexham Theological Workbook, yung definition po ng God's wrath ay ito. It is the revulsion against evil. Kaya may galit ang Diyos, syempre normally, because God is holy. Nabanggit po natin kanina, because of His perfect holiness, is hindi may iwasan yung kanyang galit pagka yung nakita niya, na-witness niya, ay hindi naaayon sa gusto niya. Hindi naaayon sa kanyang will. Sabi niya, God's wrath is revulsion against evil. Siyempre, against po ito sa masama, sa mga evil. He settled displeasure with sin and sinners. Sin and sinners. Hindi po siya natutuwa doon. Ang puot ng Diyos ay kanyang talagang kinasusukluman yung mga kasamaan. Ang kanyang nakapirming samahan ng loob, nakapirmi, nakasteady yung kanyang galit sa makasalanan, sa kasalanan. Okay, yun po yung definition ng God's wrath. Doon po siya nagagalit doon sa kasalanan. Siyempre yung kasalanan, dala ng individual ng tao. Kaya galit po siya sa kasalanan. Kaya hindi kumbaga, gusto niyang iligtas pero ayaw magpaligtas. Yung mga ganun po ba? Ayaw niyang makinig. So ganun po ang mangyayari. Yung galit ng Diyos, ng ating Diyos, mananatili po sa Kanya. The wrath of God or divine wrath are the concept. May mga konsepto na makikita natin hindi lamang po sa New Testament, similarly sa Old Testament. Okay. So, this is actually in contrast to His mercy. Diba, yung mercy, pagiging maaway ng Diyos, alam po natin, maawain po ang Diyos. Pero again, on the other side, meron po siyang wrath. May galit po ang Diyos. And then, what else as another information? Yung konsepto ng divine wrath of God, o yung galit ng Diyos, it also emphasizes what? The danger, okay, of opposing the divine will and expresses in human terms. Pag ito ay, siyempre nabasa natin, nagsaserve itong babala o warning sa mga makakarinig. Once na naintindihan po nila ito, ganun pala ang Diyos. Meron palang galit ang Diyos. Meron pala siyang makalangit na galit, yung divine wrath na sinasabi. So, yun. Kaya isinasalang-alang natin, hindi lamang yung mga bagay na pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. So, we should also look dun sa tinatawag natin na anger or wrath of God. Okay? So that yung evangelism, sabi nga natin, is magiging mas effective. Okay? So, yun po yung isang application po ng ating mga pinag-aaralan. Alright, another thing, this statement, pakinggan po natin, wrath is a great anger. Wrath is a great anger that expresses itself in the desire to punish someone. Ito isang matindi, malaking pagkagalit ng Diyos na nagpapahayag.
Kaya nagpapahayag ng kanyang sarili sa pagnanais, nagde-desire talaga. Dinidesire niya na parusahan ang isang tao. Talagang gusto niyang ibagsak. Para po bang isang water dam, isang dam. Alam niyo po na kapag ito ay napupuno ng tubig, okay, alam po natin na yung pressure niya tumataas ang level. Same thing din sa tao kapag ito ay yung maliit na kasalanan, nadagdagan at wala siyang ginagawa para iayos yung kanyang buhay. Ayun, nag-aantay na lang siya ng galit ng Diyos, bagsak ng Diyos. Parang isang water dam na pag pinakawalan mo yan, talagang wala yang sasantuhin. Sabihin nga natin, wala itong papakinggan, wala siyang i-consider. Talagang ibubuhos po niya yun. Like what was happened dun sa time ni Noah. Okay, ilang tao lang po ang nakaligtas ng mga panahon na yun. So yun po yung isa lamang sa galit na pinakita, ni-reveal ng Diyos sa Bible, sa Old Testament po So same thing din again sa pag naisip ko lang po yung water dam. Pinipigilan usually may maliit na pinto po yan, may gate po yung water dam. Parang kung isipin natin, it served just like the mercy of God. Parang wag mo munang tanggalin yung kamay, Panginoon. Wag mo munang tanggalin kasi o pigilan ito. Kasi pag tinanggal niya yon, yung kanyang mercy, yung grace niya, adi yun pagbuhos ng galit. Yun ang mangyayari sa tao. Maaari talagang kung ano yung plano ng Diyos para sa kanya magaganap po Kaya naalala ko po yung example natin tungkol sa bagay na yun. Then, what else? Ito pa po. Pagdating naman sa examples, pagdating sa wrath of God, it is just like a thunder and lightning. Hindi natin alam kung kailan siya i-release ng Lord. Thunder and lightning in any moment. Halimbawa, nakita natin, madilim ang paligid, di ba, usually. Tapos, parang may ulap. Parang mo yung ulan. Tapos, may mga instances, bago umulan, in any moment, boom, nilalabas ng Lord yung lightning. With full of, parang, it's sign of, sabi ng iba, it's a sign of anger of God or yung fury ng Diyos. Tapos, may kasunod po itong matinding sounds, Okay. So, yun po yung ilan lang sa mga examples. And then, syempre, tiningnan din natin yung definition ng wrath sa dictionary. So, wrath is defined as the emotional response to perceived wrong and injustice. Sa mga bagay na mali, ito daw ay isang emosyon na pagtugon sa mga bagay na mali at mga bagay na walang katarungan. Kumbaga, yung mga bagay na hindi nakatanggap ng katarungan dito sa lupa, yun nga, ang Diyos ang bibigay ng katarungan. That's why He said, the vengeance is mine. Like for instance, isang tao, isang kriminal, meron siyang pinatay, minurder, kunwari. Kung ilang taon nang nakakaraan, itong bangkay na itong kanyang pinatay, inilibing niya, inilagay niya kunwari sa isang sealed na lalagyan. Walang ibang nakakita. So, walang natanggap na justice yung tao. Pero ang Diyos, alam natin, He is full of justice. Kaya yung wrath niya, mananatili po dun sa tao. Kaya wala pong takas. There is no escape, sabi nga, pagdating sa justice, dun sa wrath of God. Kasi lahat ay kita ng Diyos. So again, the word indignation, vexation or irritation, it means, ito yung kanyang parang galit. Yung kanyang galit, yung matinding pagkagalit, pagkainis, pagkayamot, o maging pagkairita din, yung irritation, in definition. Then, since, yun nga, I said, na yung tao at ang Diyos ay nagpapahayag parehas ng galit. Diba nga po, ang Diyos, may galit, may sariling galit. Ang tao, may mga time din, emotionally, nagagalit din po tayo. Pero alam nyo, napakalaki po ng pagkakaiba po ng dalawa. Why? Nga po, because God's wrath is a holy and always justified. Yung kanyang galit ay sobrang banal at makatarungan. Kumbaga, merong matinding, kumbaga yung kanyang karakter, na siya ay ayaw niya ng mali, ayaw niya ng kasalanan, siya ay matuwid na Diyos, siya ay makatarungan na Diyos. Pag nakita niya may napi o merong bagay na mali, lalo na sa kanyang anak o sa kanyang creation, siya po ang gaganti. Siya po ang gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya o ng justice.
Okay, then what else? Yun na, man is never holy and rarely justified. Based po dun sa reading. Okay. Okay, what else? Ito pa po. Puntahan ko na po yung next. Okay. So, based on the introduction that we have, sabi that the God's wrath serve as warning to unbelievers. Pagka halimbawa, nag-present po tayo ng verse, pinresent po natin yung God's wrath. Okay, pag na-realize po niya yung narinig niya, so it serve as warning to them. And there will be a reason for a holy living. Pag naintindihan niya, oh, ganun pala ang Diyos. Kakaroon ng, alam niyo yun, pagka na-realize niya, kailangan pala iayos ko yung aking buhay. Because, yun nga, nagkakaroon siya ng holy fear naman. Banal na pagkatakot. Meron ng dahilan para siya mamuhay ng pagiging banal. Pagiging banal, yung holy living na sinasabi. Pero, hindi natin maiwasan, maraming tao na ayaw mag-isip, ayaw nilang pag-isipan itong mga bagay na ito patungkol sa galit at yung pot ng Diyos. Kasi itong topic na ito is rarely topic. Medyo hindi masyadong parang naririnig o nadidiscuss or na nilang naunawaan. May mga instances na, yun nga, dahil doon sa kasulatan ng Diyos, doon sa scripture, naunawaan po natin na yung Diyos ay merong matinding babala. Hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, maging sa atin din. Okay, so punta na po tayo sa scripture readings. Kaya sa Proverbs chapter 1 verse 24 to 31. Tingnan po natin ito. Proverbs chapter 1 verse 24 to 31. Okay. Okay, nandun na po tayo. Sa verse 24, sabi po ng Proverbs o Kawikaan, patuloy nga itong panawagan ko sa inyo. So, ang Diyos po ang nagsasalita po dito. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. 25, winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon, di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Kaya Yahweh ay di sumusunod o di sumunod ng may kalakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong mga gawa at kayo ay uusigi ng inyong pagnanasang ubod sama. Okay. So napansin po natin, marami po tayong napansin po dun sa mga binasa po natin sa Proverbs. Sa verse 24, kung titingnan po natin ito, nandun po yung dahilan bakit ang Diyos merong, sabi niya sa 26 rather, dahil dito'y aking tatawanan kapag kayo napahamak at nasadlak sa kaguluhan. Sapagkat ang sabi ng 24, dahil patuloy nga itong panawagan ko sa inyo, there is a conjunction, ngunit hindi ninyo pansin, sabi niya, hindi ninyo pansin mga saway ko. Siyempre, pag hindi pinapansin, binabaliwala lamang yung kanyang refute, yung kanyang reproof. Yun ang gagawin ng Diyos. Sabi niya, yung effect sa 26, dahil dito'y aking tatawanan. Tatawanan kapag kayo napahamak at nasadlak sa kaguluhan. Sa 28, pag tinignan na 27, kapag hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ilan din ito sa mga effect, ipo-ipo ang larawan at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Alam nyo, naalala ko yung buhay ko dito sa 27, nung parang 20,000 nga ba yun. Basta
bago ako pumunta sa trade. Ganyan po yung larawan ng buhay namin, na buhay ko. Parang hinahampas ng bagyo. Kasi kahirapan, ipo-ipon larawan. Napansin ko parang pag pumasok ako sa bahay, magulo. Nagtatapunan po ba yung mga pinggan, yung mga dapat hindi ko makita na mga away, gulo sa pamilya. Ganun po kasi walang Diyos sa buhay. Napakagulo. Walang kaayusan. May kaayusan, very little much time. Parang maliit lang, may lang. Then right after a few days, magulo na naman po ano. So, ganun. Kahit anong tawag sa Diyosan ng mga panahon na yun, wala. Wala pa rin tugon ng Diyos. Ana, Lord, maging maayos na po ang maging payapa. Pero wala pong tugon. Bagkus, lalo pang naging mas magulo. Nung time na yun, sa araw na yun, di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahalagahan. Hindi ko alam ang totoo noon. Hey, wala akong alam sa word. Kaya feeling at talagang ang nararanasan ay sobrang magulo. Okay, so again, sa Proverbs 1:24-26. So, nandun po yung pagtugon, yung makasalanang pagtugon ng walang malasakit sa Diyos. Nandun pa yung mockery, yung panunuya sa kabanalan ng Diyos. Halimbawa, kilala na ng Diyos, tapos tinutuya, hindi nakikinig, walang malasakit, walang pakialam sa Diyos, Ito ay nagdaragdag ng kanilang pag-aasala. Parang tubig nga po, di ba, sa dam, padagdag ng padagdag. Sa Proverbs 1:24-26. Ang pagtugon ng mga tao na ito ay walang malasakit. At yun nga, meron pang panunuya. Saan? Sa kabanalan, yung sa holiness ng Diyos. Kaya itong ginagawa nila, nagdadagdag naman sa kanilang pag-aasala. Alright, sa 24-26 ng chapter 1 ng Kawikaan. Pag nag-cross-reference naman po tayo sa Romans chapter 2 verse 5. Ito naman po ang tugon ni Paul. Ito sabi niya, but because of your hard and impenitent heart, okay, you are storing up wrath for yourself. Nag-iipon lang ng galit ng Diyos. Iniipon mo lang yung galit ng Diyos sa sarili mo. On that day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Ngunit dahil matigas ang ulo, at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon. Kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. That's from Romans chapter 2 verse 5. Okay. So, ganun po yung mangyayari. Sa 26 sa English, sabi doon is, I will laugh at your calamity. Tatawanan ng Diyos. Pag dinanan, dumating ang kalamidad sa buhay, problema ng buhay, I will mock when terror strikes you. Sabi niya. Dahil dito'y kay aking tatawanan. Ano po ang Diyos, Kapag kayo napahamak at nasadlak sa kaguluhan. And when terror strikes you like a storm, and your calamity comes like a whirlwind, and when distresses and anguish come upon you. Okay, so ganun po, maaring mangyari. Maaring yung iba, o yung ibang mga tao, maghahanap sa Diyos, pero huli na lahat. Kumbaga, too late na, nangyari na, nagawa na. Sa Deuteronomy 1:45, ito po ang sabi doon, Deuteronomy 1:45, dumaing kayo kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo pinapakinggan o pinapansin man lamang. Okay? Kahit anong panalangin, kahit anong daing, dahil nandun na nakaplano na yung para sa kanila, para sa hindi nila sa pagtanggi nila sa grasya ng Diyos, hindi napapakinggan. Sa Deuteronomy 1:45, okay, yun na nga. Alright, so, again, let me give another verse sa 1 Samuel 28:6. Nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh, kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan naman ng Urim o ng mga propeta. So, ganun po, yung gagawin ng Lord. Sa 1 Samuel, hindi na siya nagpapakita ng kahit yung saklolo o ng tulong, pagtugon. Sa awit 18:41, parehas lang po,
Humihingi sila ng saklolo, ngunit walang tumutulong. Tumatawag rin kay Yahweh, ngunit hindi siya tumutugon. Sapagkat hindi nga po nila pinansin yung panukala ng Diyos, yung payo ng Diyos, yung counsel ng Diyos, yung salita ng Diyos. They ignore God. Eh, ganun po yung gagawin niya. Ibabalik po sa Kanya. Okay? Sowing and reaping principle po, ano? Kung ano yung tinanim, di ba? Yun din po ang aanihin. Tanim ng hangin, bagyong aanihin. May mga ganun pong verse, ano? Tingnan po natin. Next, sa 26-27 ng Proverbs, yung keywords po doon, yung salitang calamity, nandun po, ano? Yung terror, destruction, distress, and anguish. Kapahamakan, yung takot, pagkawasak, pagkabalisa, dalamhati. So, itong mga terms na ito, itong words na ito, keywords, ay nagpapakita lamang ng alin? Ng trouble of divine judgment of God. Kapahamakan, yung takot, pagkawasak, pagkabalisa, at dalamhati. Yun po yung mararanasan ng tao na talagang, yun nga po, ini-ignore ang Diyos. Yung meron siyang divine judgment sa sarili niya. I mean, yung Diyos, ipapataw sa kanya. And then, when the sinners who have rejected wisdom, tinanggihan yung karunungan mula sa Diyos, okay, in that day of judgment, God will respond to their distress and derision. Okay, nakita po natin yun, ano. Kaya yung pagtugon sa Diyos, yung pagtalima sa Diyos, kahit ano pang kalalagayan natin is, yun nga, paka-importante po, ano. Pag naunawaan natin yung word, yun yung Diyos, ano. And then, another one sa Proverbs 28:32, yung phrase na nabasa po natin doon, related po doon, is that the God's rejection of sinners is carefully detailed. Detalyado. Yung God's rejection ng mga makasalanan, ng mga sinners. Dinetalye po doon. Example, wait po, ano? Yun. Sa 28:32, pag binalikan po natin siya, 28:32. Okay, wait lang po. Sa araw na yon, di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Kaya Yahweh ay di sumunod ng may kalakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin, bunga ng inyong gawa, at uhusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Okay. So what else? Okay. Ayun. So ano po napansin po natin doon, ano? Yung isang verse naman ng from Romans, may notes po doon, ano? Romans chapter 1 verse 24 to 28. Okay, ito. Romans 28. Wait po. 24:28. Oops. Medyo mahaba po, ano. Okay. Nahawalan ko ng konti. Parang tama po ba yung wait lang po, baguhin ko po yung verse, Parang hindi po pala, yung verse po pala is 18 to 32. Medyo mahaba lang po talaga ito. Pero yung title po niya is God's Wrath on Unrighteousness. Okay, so medyo mahaba lang, pero pwede po kayo na lang po magbasa dun sa Bible niyo po. Para po maka-move na po ako sa kasunod. Okay. So, next part na po ng ating lecture is yung the needs for God's wrath. Sabi po is the wrath of God is an expression of holiness. Dahil po ang Diyos ay banal, kaya kailangan niya kumbaga ipahayag, gawin itong yung kanyang wrath, yung kanyang galit. Na yung kanyang galit ay nararapat nga lang po na sabi niya dahil sa pagiging banal niya, pagiging maibigin niya sa lahat ng tao, even sa mga mabuti at sa masama. Sabi,
Dahil sa kanyang bago pa sa bago ang pagkakatatag ng lupa, at dahil merong tatlong iisang Diyos, yung Trinity na sinasabi, meron siyang perpektong pag-ibig, perpektong kagalakan, perpektong kabanalan, perpektong kapayapaan. At dahil sabi walang galit dahil walang kasalanan. Pag walang galit ang Diyos, okay? Kung walang kasalanan, ang puot ng Diyos ay nagmumula sa kanyang banal na pag-ibig at pagsalungat sa kasamaan. Kaya po may wrath of God. This is a settled anger toward sin expressed in the prepayment of suitable vengeance of the guilty sinner. Baka kino-quote ko lang po dito yung sinabi po ni John Piper, na ang puot ng Diyos ay kanyang nakapirming galit sa kasalanan, fix, na ipinahahayag sa pagbabayad ng angkop na vengeance na pagiganti sa nagkasalang makasalanan. God cannot be neutral all toward sin. Hindi siya pwedeng nasa gitna lang, Kailangan ay talagang kung ano yung nararapat, yun po yung kanyang ibibigay. He may be either forgives, or punish. Maring siya nagpapatawad, maring siya nagpaparusa. Walang neutral ground, walang panggitna, hindi neutral ang Diyos. Kung kailangan patawarin, ginagawa po ng Diyos. Kung kailangan parusahan, gagawin din po ng Diyos. Alright, so what else is yung tinatawag natin na nature of God's wrath. Pag sinabi natin, yun nga, yung nature, yung kalikasan ng puot ng Diyos. Sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sa Romans 1:18. Ibig sabihin, pagka nakita natin to, yun, ito really reveal, naka-reveal na sa Bible na nahahayag, kay sabi ni Pablo, mula sa langit ang puot ng Diyos, revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men. Kumbaga, ito is not only an impulsive or reckless outburst of anger or emotion of God, kundi it is, kumbaga ito talaga yung nakatakda na mangyayari dun nga sa mga tao. Hindi kumbaga randomly na ayaw lang ng Diyos o galit lang ang Diyos, pipili lang Diyos na kagagalitan niya, hindi talagang ito yung nakatakda na, nakapoint na mangyayari dun sa mga hindi nga po sabi dyan, lumalapastangan sa mga taong yun, merong kasamaan. Mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang truth, yung katotohanan. Alam na yung truth, pero alam niyo yun, di pa rin na nag-obey. But it is also a settled, determined response of a righteous God against sin. Baga dahil nga ang Diyos ay matuwid, talagang yung tugon ng Diyos, determinado itong ibagsak, ipataw, laban sa kasalanan. Ayan, dahil pong mga supporting verse naman na ibinigay po doon sa Study Bible ni Pastor John MacArthur. Sa Psalms 2:5, verse 12, chapter 45, verse 7, 75, verse 8 ng Psalms. Babasa lang po ako ng ilan para makita niyo po Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa 20, Awit chapter 2, verse 5. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Okay. Kahit na meron siyang matinding galit, nandun pa rin yung pagmamahal ng Diyos, dito sa verse na ito, sila'y kanyang binalaan. May warning ang Diyos. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Minawarningan pa rin. Sa verse 12 ng chapter 2 ng awit, yumukod kayo at magparangal, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ng taong ang Diyos ang kanlungan. 45:7, katarungay iyong mahal, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Okay? Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Katarungan iyong mahal, sa masamay namumuhi. Another one, 75 verse 8 ng awit,
Si Yahweh na Diyos ay may kupang hawak, sariwa't matapang yaong lamang alak. Ipauubayan niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. Ang dami pa, no? Sa 3:36 ng John, ito naman ang sabi. Time ng Gospel of John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun naman ang good news doon, ano po? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit, okay, pasubali po doon, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Pag binasa po natin yung last part ng John 3:36, sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. The wrath of God will abide in him. Okay, so that's why yung faith sa ating Panginoon, napaka-importante po sa atin. Kasi yun po, may pangako po ang Diyos, buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Kaya pinapakilala po natin, sinishare po natin si Lord sa paraan na ginagawa niyo po. Ginagawa po ng mga Christians through evangelism. Pero again, hindi lamang yung good news. Before that, pakita po natin yung bad news before yung good news. Parang doktor po ba? Di ba, alam niyo po pagka doktor, para mabenta yung gamot, tanong yung pasyente, ano po ang aking sakit? Sabi doon sa doktor. Sabi naman ng doktor, sabi niya, may kagalingan pa po kaya ako? Sabi ng doktor, alam mo bang may masamang balita na alam mo, base sa aming examination, malapit ka ng mamatay. Siyempre, matatakot po yung pasyente. Tatanungin naman ng pasyente yung doktor, meron pa po bang lunas, Dok? Meron naman. Kaso lang, maliit yung chance. Kailangan mong bumili ng gamot. Okay, sabihin, may solusyon, may nakalaan na solusyon. Adi, syempre, yung pasyente, dahil sa kanyang fear, ayaw niya agad mawala sa mundo. Kahit gaano kamahal, okay, talagang kailangan niyang mabili yun, makuha yung gamot para siya gumaling. So, same thing sa ganun, sa nag-share ng gospel, para alam niyo yun, makuha natin yung attention po nila na, ito pala ang aking kalalagayan. Hindi sa tayo nananakot, pero yun po yung condition po ng mga unbeliever, o sabihin natin na wala sa Panginoon. So, yun po yung nakita po natin, isa sa applications po nung information po na ito. What else? Ito pa po. Okay, sa Colossians, so, another verse po Colossians chapter 3, verse 5 and 6. Yung title po niya is Ang Dati at Ang Bagong Buhay. Pero, pag pinasa po natin, sabi po doon sa counsel ni Pablo sa mga taga-Colossians, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, pakikiyapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil, sa verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Okay, so He's really determined. Talagang constantly revealed, yung kanyang word, yung means. Kumbaga, yung Biblia, talagang hinahayag na, nire-reveal na ng Lord yung kanyang mga plano, Kaya pag tiningnan natin, binasa natin, ito palang mangyayari. Kaya, praise God, kasi may Bible. Nalalaman natin kung ano yung gusto talagang pinapagawa o gagawin niya. Sabi nga natin, meron siyang ginawa, gagawin, at tapos nang gawin. Kaya may mga indicative type of verse or statement na sinasabi, imperative and indicative. Patayin na ninyo, may utos po ang Diyos, Ang alin? Yun, pakikiyapid, karumihan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa. Ay bakit? Sabi ng verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Okay. So next, alam niyo po, sa wrath of God, merong dalawang paraan po yung kanyang kung paano niya ito ni-reveal. Yung una po doon, based sa information lang po, yung tinatawag nating indirect tsaka yung direct.
And then later, after this, tingnan po naman natin, pakinggan, ano-ano ang iba't iba na mga types of wrath of God, yung kinds of wrath of God. Sabi nga natin kanina that the attributes of God is like a diamond. It is multifaceted. Maraming muka. And multi-layered. Okay? Meron na siyang mga faces. At the same time, kagaya nga nito, wrath of God, meron siyang mga layer. Okay? Yun po ang gusto nating tingnan pa. Alright, so next, number 1, indirect wrath of God. It is through the natural consequences. Right? Natural consequences or effects of violating His universal moral law. Hindi ito tuwiran, pero yung epekto nito ay sa pamamagitan ng yun nga, yung natural na epekto dahil sa paglabag sa kanyang pangkalahatan, ibig sabihin universal law niya ng Diyos, because He is a moral God. In moral terms, napakataas po nun, ano. Yung pangalawa naman po ay tinatawag natin na direct wrath of God. Direct wrath meaning it is through His personal intervention. Kumbaga, ito po ay siya na po yung talagang kumikilos. Yung nga po, di ba, yung account, yung record from the Old Testament, like for instance, yung nangyari kay Adam and Eve until na mangyari po yung worldwide flood. Kumbaga, siya na po yung talagang directly involved po doon sa moment na yun. Ano? Okay. Another example is yung sa direct po ang inaano ko, sinasabi ko po, yung nanggana po na about sa yung fire and brimstone na binagsak ng Lord sa Sodoma and Gomorrah. Alright? Tandaan niyo po yun, ano? So, it clearly display what? Yung total intervention of God. Siya na po talaga yung nasa likod po niyon. Another thing or another example is yung captivity ng mga Jews because of Babylonian people. Ginamit po ng Diyos itong mga Babylonian, mga taga-Babylonia, para bihagin po yung mga Israelite. Okay, maging bihag sa panahon na yan. Ano? So, ilan lang po yan sa mga example na nagpapakita ng direct intervention or direct wrath of God. Pero syempre, ang isa sa sabihin natin graphical na nakita po natin na nagpakita ng banal, ano? Banal na galit, banal na pot, okay, ng Diyos ay yung ginawa niya sa kanyang anak, kay Lord. Okay, against the sin. Hindi po sa kasalanan ng kanyang anak na si Jesus, sa kasalanan po natin on the cross. So, examples of His wrath. Ito po naman ang ilan sa mga verses na pwede po nating makita, mabasa. From Psalms 81 verse 11, sa bayan ng Diyos, sa Israel. Ngunit ang bayan ko ay hindi ako pansin, bayan ng Diyos. Di ako sinusunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking hinayaan ang sarili. Nilang gusto'y siyang sundan. Sarili lang nila. Sabihin nila self-centered. Gusto kong gawin, yun ang ginagawa. Hindi nila ginagawa o sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Application, syempre, same thing din sa mga tao. Ano? Madalas, sarili lang. Walang consideration, walang reverence sa holiness ng Diyos, na may Diyos pala. No? Kaya, alam na may Diyos, pero mas pinili yung sarili, na kung ano yung naisin, against the law of God, the moral law of God. Sabi nga, yung batas ng Diyos, ibinigay ng Diyos, hindi sa mga matuwid, di ba sabi doon, para sa mga hindi matuwid, sa mga makasalanan, para ipakita, at even sa atin, that we are fall short from the glory of God. Hindi yung standard ng Diyos, napakataas, napakalawak, napakataas, high standard. He is supreme God. Hindi natin kayang maabot. That's why Jesus is our righteousness. Kaya salamat sa Diyos. Merong nagbigay ng justice at justification, righteousness sa ating mga believers, mga mananampalataya. Sabi nga, we are saved by grace, yeah? By His mercy, through faith, not by our works. Pero again, it's all because of God, and it is a gift of God. Kaya salamat sa Diyos kasi may panukala siya na ganun sa atin na sabihin natin na regenerate, na born again by His grace. Again, yung faith natin is also a gift.
Paalala po bakit tayo may faith sa Kanya, hindi natin ginusto na magkaroon ng faith, pero binigay po ng Diyos to develop, to cultivate the faith. Pero ang Diyos po ang nagbigay. Siya po ang pumili, sabi, from the very foundation of the earth, of this world. Bago pa ligay ng sanlibutan, there is a certain number of people chosen or elect. Okay? Na kayong pong tao na ito, makakasama ng Diyos. Siyempre, in His kingdom. Kaya, pag naunawaan po natin ito, wow, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, hindi naman ako karapat-dapat. Ang totoo, we are all not deserved. We are all wretched. Walang saysay ang buhay. But by all His grace, yun nga, karoon ng saysay. Kaya meron kantang Amazing Grace. How sweet the sound. Pag binasa po natin yung lyrics nun, tatouch po tayo doon. Amazing Grace. So next, ano pa po ang meron dito? Ito pa po. Ito na, punta na po doon sa types of wrath of God. Again, yung una, tinatawag po natin na catastrophic wrath. May mga sakuna. Alam po yun, may mga sakunang nagaganap. Ang nabanggit ko na po kanina, yung flood from Genesis 6 and 7, binanggit po doon, based sa history human history, biblical history, ayun na po nakita natin, yung severe judgment of God upon the human race happened from Genesis 6 and 7. Pagka tinignan po natin sa 6:13 ng Genesis, specifically, sabi ng Lord, ni Yahweh, and God said to Noah, sa English po ito, I have determined, naka-past tense po yun, I have determined to make an end to all flesh, for the earth is filled with violence through them. God is holy, but there is the earth filled with what? Violence through them. Meaning yung mga tao, ang mga salarin, mga may gawa ng violence. Behold, sabi niya, I will destroy them with the earth. Sinabi ng Diyos kay Yahweh, napagpasyahan ko na. Tapos na. Napagpasyahan ko ng lipulin. Talagang decided ng Diyos. Ang lahat ng tao sa daigdig, umabot sa sukdulan. Yun na Umabot na, mapunong-puno na Okay? Ang kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya yun, merong pagbuhos ng matinding pagbaha nung mga panahon na yun. At yun yung isa sa pinaka matinding judgment ng Diyos sa mundo. Nakita po natin doon na pagpasyahan, He's decided, He's determined. Alright? Na talagang lilipulin. Kung ano po ang sinabi niya kay Noah, gagawin po niya. At talagang ginawa po niya. Ayon sa kasulatan. Ganun po yun. Ngayon, sa panahon natin ngayon, parang ganun din. Pero hindi na po tubig ang sinabi, kundi sa apoy. Book of Revelation, tapos sa sinabi niya ni Peter, na tutupukin niya ang mundo, maging ang lahat ng nandito, maging ang kalawakan, lahat mapupugnaw sa tindi ng init. Okay? Eternal judgment naman. Judgment talaga na talagang mawawala. Lahat, sabi niya, lahat ng bagay, sa tindi ng init na elemento nito, sa kanyang galit. Okay, judgment of God. Hindi tubig, kundi apoy. Mas matindi po yun, Alright, next. Ito pa po, sa Genesis 19:24-26, specific verse, when it comes sa catastrophic wrath of God, catastrophic. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. Okay. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging isang haliging asin. Catastrophic wrath. If you will put yourself in that moment, talagang napakatindi po nun, Bawa, nakikita natin nandun tayo sa moment na ito. Umuulan, hindi ng tubig, pero apoy at asupre. Fire and brimstone in that place. Paano kaya mararamdaman po natin, And then, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon. Talagang pinaulan na niya ng matindi. Okay, yung buong libis.
lahat ng mga agricultural land areas nung time na yon, doon sa lugar na yon, ay talagang ubos. Talagang makikita lang siguro ni Lot nung mga time na yon, umuusok na matindi. Pagbagsak nung apoy, nung fire and brimstone. So, yun po yung nangyari. Okay, so what else? Catastrophic wrath is the plagues upon the Egyptian. Yung syempre, 'di ba, ang Egypt is isang lugar na kung saan ay dito dumami ng ilang daan, ilang libo yung mga Israelite. Ang gusto ng Diyos, palayain ito based on the background. Ayaw pumayag ni Pharaoh, kaya ang ginawa ng Diyos through Moses, syempre God's power ang nasa likod po niyon. The plagues, ginawa niya, He turned water into blood. Ginawa niyang dugo, yung tubig. Siyempre, matindi po yun, wala silang mainom. Then frogs, karoon ng mga napakaraming palaka. Lice, mga insekto, mga lice, surot, kung ano man. Mga bangaw na malalaki. Livestock pestilence, may mga baka, mga tupa, namatay. Okay, pinatay ng Diyos. Mga bukol, boils, hail. Okay, yung pagbagsak ng malalaking yelo nung time na yon, sunod-sunod. And then locust, mga insektong pumapatay at pumipinsala ng mga ibang mga pinagkakitaan nila o kabuhayan nila, inubos ng locust. Karon din ng matinding pagdilim or darkness. And syempre, hindi malilimutan, yung killing of the firstborn children. Wala pong sinisino ng Diyos. Okay. So, ganun po yung justice. Yun po ilan sa mga catastrophic wrath of God. Bilang ilan sa mga expression, yung pagpapahayag niya na talagang siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan, siya ay Diyos. Na talagang mayroon galit at may puot. What else? Another type of wrath, yung tinatawag natin na, narinig nyo kanina ito mga kapatid, consequential wrath. Ano naman po yun? So, consequential wrath, it is a God's wrath revealed in the principle of sowing and reaping. Sowing and reaping. Principle of sowing and reaping. Kung ano ang ginawa, kung ano ang tinanim, yun na nga, anihin. Sa Galatians 6:7, ito po ang sabi, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that we will reap. Also reap. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya nga nangyari, di ba, sa introduction natin kanina, yung mga homosexual men or even women siguro is kumalat yung virus, yung AIDS because of them, I mean, dahil yun ang kanilang itinanim, yung kanilang aanihin, yung sakit. Yeah, usually yung sexual immorality. Pero yun yung isa sa mga consequence ang sakit. Kung ano-ano pa, hindi lamang marahil AIDS, kung ano-ano pang mga klaseng sakit na meron. Di ba yung mga bansa gumagawa ng mga certain type of viruses. Kasi hindi nga nila alam yung magiging consequences nito. Pero, anong nangyari po dun sa tao? God intervene. Ginamit din po yun to judge. Kahit sino, anong status ng tao sa buhay, mayaman, mahirap. Pag tinamaan ng virus, karing kamatay po, Okay. Then, yun po, from Hosea 8:7, Hosea, sa Old Testament naman po tayo. In relation po dun sa consequential wrath. Hosea 8:7, naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. For they sow the wind, for they shall reap the whirlwind. Hindi po yun, nagtanim ng hangin. Pero ang inaani nila, ipo-ipo. Ano po ang ibig sabihin po yun? Siyempre, kung ano po, same thing din po nung nabasa natin kanina. Kung ano po yung ginawa nila, maring sa Diyos, number 1, sa kapwa nila, hindi tama. Ayun po ang nangyayari. Ipo-ipo ang kanilang aanihin. So, yung sinful action will be met with God's wrath. Yun lang po yung meaning po niyon. Yung short statement, yung mga maling gawain ng isang tao, ay talagang makasalanang pagkilos ay sasalubong sa kanila is the wrath of God. Okay.
Tingnan niyo po yun, yung statement na yun. Makasalanan pagkilos, ang sasalubong is the wrath of God, yung puot ng Diyos. Okay, kaya meron tinatawag na consequential. Kaya lahat ng unrighteous deeds ay may katapat. Nga lamang, ang tanong, bakit hindi pa maganap? Huwag na nating antayin. Talagang kailangan ng baguhin. Inaayos na. Kasi baka hindi natin alam, yung grace niya o yung mercy niya ay tanggalin, mawala. Ay pag nawala yon, parang dam. Walang pipiliin. Kahit anong mangyari doon, ikapapahamak. There is a righteous wrath of God. Okay. Ito po. Another type or layer of wrath or God's wrath is abandoning wrath. Okay, merong consequential wrath. Ito naman, tawag dito, abandoning. Talagang ang Diyos is iiwanan niya yung kanyang yung tao, maaaring yung tao na ito o mga tao na pinupursu nila yung sins. Example, this kind of wrath, by the way, express itself when the sinner, after repeatedly rejecting the knowledge of God, matapos na paulit-ulit na pagtanggi sa kaalaman tungkol sa Diyos, siyempre lalo na sa ebanghelyo ni Christ, yung gospel ni Lord. So, sabi, ang gagawin ng Diyos, ito o sila ay, pababayaan ng Diyos at, binabalik, nire-restore nila. Saan? Sa paghahangad ng kanilang sariling mga kasalanan. Ayaw niyong makinig, ayaw niyong sumunod. Bahala kayo. Ganun po yan. Ayaw niyong makinig. Hindi kayo, parang, kung yan ang gusto niyo, sige, gawin niyo. Pero itong mangyayari po doon, there is a terrifying reality of God's wrath. Sige, dahil hindi tumanggi kayo, merong terrifying reality naman. Okay? And forever turns away from a person or nation, hindi lamang sa tao, maging sa bansa, leaving them in their sin and removing His restraining grace from them. Yun po mangyayari, yung grace niya, tanggalin po niya. Yung mercy, ayun yung makinig, kukunin ko babawiin ko. That's why we are now living by grace and mercy. Okay? Ito po, Romans chapter 1, verse 24 to 26. Chapter 1 ng Romans, 24 to 26. Basahin ko Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. You hear that? Kaya't hinayaan na sila, pinabayaan, sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. They are lasting with one another. Men after men, women after women. Lasting with one another. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. At pinalitan ng kasinungalingan. Ano pong nangyari? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Sa 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos. Yan, hinayaan na sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Sa halip at sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Right? So yun po yung example o yung supporting verse na connected dun sa abandoning wrath of God. Talagang pababayaan na po sila ng Diyos. But again, may kabayaran po yun. Okay, so yun lang po ilan, pero hindi pa po doon natatapos, kundi pa po. Another type or layer, kind of God's wrath, is yung tinatawag natin na eschatological wrath. Eschatology. Alright, when we say eschatology, di ba, ito normally yung study sa mga last days, pag-aaral sa mga huling araw. Pero syempre, titingnan natin yung supporting verse at yung meaning po nito. So again, the eschatological wrath, it refers to the wrath surrounding the final hour of human history, immediately preceding the return of
of God's Son, Jesus. And also it is known as the day of the Lord. And when the world will receive the fury of the wrath of the Lamb, people will run into hills, into the caves to seek refuge from God, and they will cry out for the rocks to fall on them because they will not want to receive the tormenting wrath of God. Sa Revelation 6:16 to 17 po, yung eschatological wrath. As an example, ang puot ng Diyos na ibubuhos sa katapusan ng panahon sa tinatawag na araw ng Panginoon kapag ang mundo ay tatanggap ng puot ng kordero. Sabi po, ang mga tao o ang tao ay tatakbo sa mga burol. Pero pag tiningnan po natin directly sa verse, sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Pahayag 6:16 to 17, tabunan nyo kami at ikublin nyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. 17, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw na pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. So, yun po yung ilan sa event or eschatological wrath of God. Another example is from Revelation 6:1 to 17, chapter 8, verse 1 to 5. Summary ko na lang po kung ano pong nakapaloob doon. Sa Revelation 6:1-17 tsaka yung 8:1 to 5, yung 7 seals. Yung 7 trumpets is from Revelation 8, chapter 8, verse 6 to 9, Revelation 6 to 9 and 21, chapter 9 and 21, Revelation chapter 11, verse 15 to 19. And yung 7 bowls or vials is from Revelation 16, 1 to 21. So, ano po ito mga ito? Ito po yung mga series of end time judgment. Kaya tinatawag na eschatological judgment. So, doon po ibubuhos ng Diyos yung galit niya, yung pot niya. Alright, habang baga ito ay paghatol na talagang palalang paghatol, may progress. Papatindi ng patindi. Sunod-sunod po 'yon. Okay, based sa Revelation. Hindi ko na po binasa 'yon kasi medyo mahaba at marami po, pero kung na-take doon na note na isulat niyo po yung mga verse, book, tsaka yung chapter, okay din po 'yon. And then second to the last type of wrath of God, yung galit po ng Diyos is yung eternal wrath. Pang walang hanggang galit ng Diyos, eternal. Okay, so ano po yung nakapaloob po sa eternal wrath ng Diyos na ito? Is from Revelation 20 verse 14, displayed. It is the God's wrath in hell. Sa impyerno po yan, sa hell. Okay, so again, this is the final, not the final, wrath of God that unleash upon, kumbaga ito yung galit ng Diyos na ipapataw, ibubuhos niya upon those who die without the grace. Yung grasya. Dahil walang grace, walang grasya, ito na. They are sent to an everlasting hell. O doon niya ipaparanas ng mga tao na tumanggi sa grasya ng Diyos, yung everlasting punishment ng Diyos. Kaya tinatawag na eternal wrath. Walang katapusan po yun. Kaya eternal. Alright? Kumbaga, doon sila dadalhin. Ayaw nila ng grace, ayaw nilang tanggapin, ayaw nila ng grasya, ayaw nila ng word, ayaw nila ng good news. Mga unbeliever, usually, ganun, di po ba? So, yung mga verses, in connection po dun sa ating eternal wrath, aside po sa Revelation 20 verse 14, makikita rin po natin sa Revelation 20 verse 11 to 15, Revelation 14:11, Matthew 25:41, 46, Mark 9:42, 48, and Luke 16:19 to 31. Dami po, ano? Pero I will pick yung Pahayag 20 verse 14 para marinig lang po natin, makita, ma-remind lang po tayo. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Then sa 15, pag tiningnan natin, binasa, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay
ay itinapon sa lawa ng apoy. So, this is the vision of John. Ganun po yung mangyayari for the eternal wrath of God. Eternal wrath. Okay, you see the things that may happen. Eternal wrath. Dami po, ano? Alam natin, isang beses lang ang galit ng Diyos. Pero pag tinignan natin, may mga types, may layer. So, then, lastly, yung tinatawag po natin na redemptive wrath. Redemptive wrath. Okay, paano naman po ito? Itong redemptive wrath, ayon sa info, atin lang pong express. It is the info displayed or the wrath displayed as Jesus bore believers' sin. Yung mga kasalanan ng mga mananampalataya, okay? Kung hindi pa mananampalataya, si Jesus po yung kumuha ng kasalanan. And then He suffered on the cross. Okay, suffered on the cross while enduring the wrath of God. Baka yung galit ng Diyos sa halip na sa atin, si Lord po yung kumuha sa cross. Can you imagine, ilang tao sa buong mundo, yung mga nabuhay until now, at lahat na nagpaligtas, talagang God, His Son, enduring the wrath of God, kahit napakahirap. Sabi nga ni Lord doon, Father God, sabi niya, huwag mo, sabi niya doon, huwag mo akong pabayaan. I think yung verse, don't forsake me. So again, doon sa verse na sa info, siyempre nagdusa sa krus si Lord. Tiniis ang puot ng Diyos upang hindi tayo mapasailalim sa paghatol. Alright, so there is a good news para sa atin. Pero sa part ni Lord, talagang sobrang pagtitiis, yung talagang self-endurance ni Lord, pinakita, pinahayag, and being witnessed by ng mga writer ng gospel, even yung mga disciples. Kaya yung worthy of praise sa Kanya. Alright? Lahat ng pag-aalay, maging buhay, di ba? Kay Lord. Sabi and every soul will either be damned in hell or will be pardoned in Christ. Yun po yung dalawang mukha nun, bawat kaluluwa. Maaaring mapahamak sa hell, maaaring mapatawad through Christ sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa 1 Peter 2:24, sabi po, sa kanyang pagkamatay sa krus, verse po natin, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Again, yung sugat po na binabanggit doon, kasalanan. Alright? Yun po, bali, yung kasalanan na yun, ang nagiging dahilan ng galit ng Diyos. Pero sabi po doon, sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Okay? Kasalanan, yung sin. Sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. From John 3:16, familiar tayo lahat po dito, Pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa liputan, sa katauhan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, then Isaiah 53:10. Ito po ang matindi din sinabi ni Isaiah na ikinalugod. Pero ang term po dito sa 53:10 sa English, yet it was the will of the Lord to crush him. Tinutukoy po ni Prophet Isaiah rito is si Jesus, it was the will of the Lord to crush him. Baga sabi niya sa Tagalog, ang kanyang paghihirap ay kalooban ng Diyos Ama. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. And it was, confirmed by Isaiah and fulfilled in the time of Jesus sa New Testament. Dahil dito, pag tinuloy po natin yung 10, dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala.
panukala ng Diyos. Okay. So, yun. Just to summary lang po, itong ating mga binasa. Yun po isa lang sa marami pong katangian, character, traits, attributes of God, is the wrath of God. So, we as a believer, we have to look our God, our Lord, our Savior, even the Father God and the Holy Spirit, like a diamond. Tingnan po natin siya in all angle. Huwag lang po sa 2, 3, 4 na sides lang. Para mas maging effective po lalo na syempre, pag nag-share, di ba, ng gospel. He is not only a God of love, a God of justice, God of He is a sovereign God, eternal God, omniscient, omnipotent, omnipresent, God of truth, God of mercy. And of course, He is a God of wrath. Or He has a divine wrath. Alright, so that's all for today, for tonight. Can I pray for us tonight? Lord, salamat po, Panginoon. Sa inyong grasya, awa lamang kami humahawak. Nakita po namin, naunawaan po namin, and we pray na naunawaan po ng bawat isa, how gracious you are, O God. Kung gaano po kayo puno ng awa at ng grasya. Sa inyong kabanalan, sa inyong katwiran, may mga instances po na talagang nadidisobey po namin ang inyong will. Yung sovereign will nyo, O Lord. Talagang even yung wrath nyo, nakita namin ngayon. How patient you are, O God. Lord, I pray and we thank you, Lord, for your grace to give us another chance, another way to know you through your attribute, the wrath of God. In Jesus' name, amen. That's all for tonight. At ayun, sensya na kayo, nandun lang yung topic na nadaanan natin. But next time is ayun, tuloy po natin. Just to deepen lang po yung idea po, Yun lang po yung iniisip ko for now. Pero maganda nga po, idiretso natin na mabilis. Kaso lang, sa pagdami sa pagbilis is, siyempre gusto po natin talagang ilalim po ba? Kaya yun po yung naging plan ko na gawin ngayong gabi. It's only one form or one part of our topic. Okay? So,